Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan. Virgo. This reading is for you. Tingnan natin na iyong July 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below, sa baba ng video. General reading tayo, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Pasok mo ang sarili mo. There's a good news coming sa buhay mo. Tandaan nyo, gawin nyo lang itong guide dahil kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Uy, ano ba yan? Para kay Virgo, this July 2025, please show me. Show me. Show me. Okay, Virgo. Good advice from a wise person. Maaring ikaw ito or maaring makakatanggap ka ng advice from someone. Successfully overcoming a problem. Congratulations. Good fortune. Uy. Ganda. Good fortune coming, oh. Ibig sabihin, baka nakakita kayo ng ganito. Ano ba to? Sa Lagubang? Beetle. Di ba sa Lagubang ba yun? Sa Lagubang mga Beetle. Basta yun. Baka nakakita kayong ganun o marami sa place nyo yan. Sa amin maraming ganito eh. Alam ko ito yung mga nasa sa manggahan, di ba? Kung hindi ako nagkakamali. Yan. And yes, good fortune is coming, Congrats! Sabihin may mangyari by July. Something happen na ikasisiya mo. Blessings. Blessing to as in blessing. Okay, meron tayong obstacle to overcome. Oh, ito pa lang eh. Ito lang oh, 'di ba? Kumbaga unti-unting nagkakaroon yung bundok na dati you are feeling drained, empty, dry. Ngayon, 'di ba? Nagkakaroon na ng bunga o nagkakaroon na ng magandang mga dahon. Tapos nandito pa si Sun. Congratulations na. Bakit kulang yung ko? Kulang na isa. News of birth or a new business opportunity. Congrats! Mukhang ang laki ng babago sa iyo May mga new opportunity, may mga bagong idea, business, or a birth, something birth. Yan. Either idea or panganak, bagong member of the family, ganyan. Bagong business opportunity, something happen. Isa pa. Diba? Ang ganda rin, no? October. Ibig sabihin, October, 10 days, 10 hours, 10 days, 10 weeks, 10 months, or by October. Something, changes yun, no? Changing weather yan. Ibig sabihin, magkakaroon na pagbabago sa buhay mo. Refreshing. Yan, ibig sabihin, there's a refreshing situation or a new beginning happen sa buhay mo this time. And syempre, stepping into a new experience. Yan, andito ka na sa sitwasyon mo, may mga bago ka nang tatahakin sa buhay mo, no? May mga tulad yan, di ba? Opportunity, ideas, business, something ganyan. May mga bagong pagtahak, no? O may mga bago ka nang gagawin. Ganyan. O kaya magkakaroon na sa'yo ng level up. Ganyan. Sa mga idea mo, mga ganyan. Lalo na kung obstacle overcoming mo, syempre, unti-unti ka nang humahakbang, di ba? Ganun lang yun eh. Kumbaga, andito na si Bridge eh. Yan, alam mo naman sa Japan, kapag yung, laki kasi yan eh, yung red bridge, ganyan. Yung parang siya, guide ng siya sa Japan. Parang guide ng Lord, guide ng universe, mga ganun. Dito sa Japan, iba naman yun. Siyempre, hindi naman siya, kumbaga parang guide siya ng basta lucky, yan yung red bridge. Red bridge. Bulol, di ba? Bulol talaga yung atin nyo. And syempre, magiging kayo sa witcam sa paa, baka sumakit yung paa nyo, magka-goat kayo, hindi kayo makalakad, mapulikat, or anuman ang mangyari sa paa nyo, or someone into your life. Okay?
May mga agreement, reconciliation, or consideration. Yan. Maaring hindi ikaw ito, or maaring din ikaw ito, no? Maaring magkakaroon ng mga ganyan. Siyempre, o kaya yung pagpapayo, baka may magbibigyan ka ng payo na ganyan ng situation niya. O kaya, ikaw ang papayuhan. Yan, may meron na nga, may mga illusionin ka raw, may mga optimism, at saka may mga, ano to? Yan, kasi magde-daydream ka dito Siguro, daydream na sana ganito, sana mag-travel ako, sana matano yung travel ko, sana tumaas na yung kita ko, sana may dumating opportunity, sana ganito, sana ganyan. Yan, no? Ito na yung mercy, charity, and kindness. Maaaring may mga tutulungan ka, o may hingi ng tulong, o may pagtulong na magaganap o mangyayari. Andito nga siya. Siyempre, may hesitation. Hindi na mawawala yun. May mga didesisyonan ka na pwede kang malito. May mga alalahanin ka pag nag-aalala, araw-araw naman tayo nag-aalala. Kaso, depende lang kung mag-i-stay ka sa pag-aalala. Yan. Maaring by this July is meron kang iisipin, may mga alalahanin ka na sitwasyon, o kaya pagkalito yan. Siguro sa mga decision making, ganyan sa mga gustong gawin. Yan. Tingnan natin ang iyong energy. Anong energy ni Virgo? May mga bigat daw kayong dadalhin. By this, yung iba hindi kayo lahat ibang Virgo lang. Sana hindi nyo energy. May mga bigat daw kayong dadalhin by this July. Yan. May mga pasanin, may mga sitwasyon na maiirita ka, maiinitan ka, mabubwisit ka. Iba sa inyo may mga supernatural situation happen in life. Alam mo na yun, yung supernatural na parang, ano yun? Alam mo na yun. Yan. Maka mga, malikmata. Tama ba ako sa Tagalog? Na malikmata. Energy ni Virgo. Ano energy ni Virgo? Ano ba to? Virgo energy. Wow, 7-7, no? Hindahang man. Wow, Wheel of Fortune. Tan-tararan. Okay, yung energy mo, busy ka. As in, magiging busy ka kasi babaguhin mo yung cycle ng buhay mo. Sabi ko nga sa'yo, di ba, may mga new experience ka na gagawin, pagtahak, at saka may mga new opportunity happen sa buhay mo. By this July, ang nakikita ko sa'yo, yes, iba sa inyo magiging busy kayo, marami kayong gagawing challenge, marami kayong susubukan. Kumbaga, may marami kayong gagawing opportunity. May mga i-end kayo sa buhay nyo. Kumbaga, andito ka sa may mga bagong cycle, o mga bagong plano, mga bagong strategy, mga bagong pananaw sa kinabukasan ka na gagawin in life by this July. And nandito yun din sa sitwasyon na maybe you are sacrificing with something, no? This July, sa nakikita ko sa inyo. May mga taong galit sa'yo, Virgo. Hindi ko alam in why, pero bari inggit, galit, ganyan. Kung alam mo, protektahan mo rin yung sarili mo, depensa mo yung sarili mo. Basta, may mga harassment, pero don't worry kasi nandito si Wheel of Fortune, ibig sabihin, yung magbabounce sa kanila yon. Pag tinira kanila gano'n, magbabounce sa kanila yon. Parang boomerang. Kasi nakatabi sa'yo si Wheel of Fortune. Kaya mag-ingat na kayo kung ano iniisip nyo kay Virgo, naku po, huwag nyo nang gawin. Huwag na. Kasi, magbabounce sa inyo yan. Magbubumirang. Anong parating kay Virgo? May mga pagpapasyahan ka rin dito. Ganyan. May mga pagpapasyahan kang mga bagay. This is a challenge situation. Anong parating sa kanya? Ano ibig mo sabihin?
May kukonek sa'yo. Taga-ibang lugar, taga-ibang bansa. Maring kapatid mo, nakakabata sa'yo, kakilala mo mas bata sa'yo, or new connection sa iba sa inyo. Okay, okay. Sa nakikita ko sa'yo dito, ang parating sa'yo, may mga taong aabusuduhin ka. Aabusuduhin? Kaya na mag-adjust sa ano, kung bulol kasi ako, ewan ko, napipilipit kasi yung dila ko eh. Alam mo, pag nagja-Japanese ka, di ba? Yan. Yung iba sa inyo, may mga taong aabusuduhin ka, or aabusuduhin mo yung sarili mo ha, wag na wag mo gagawin yan. And then, mag-ingat ka rin, kasi may mga tao dito na magkakaroon ka ng mga hindi pagkakaintindihan, lack of cooperation, pagtatalo, disagreement, battle. May mga tao competition sa iyo. May conflict, malaki man o maliit dyan, or pwede ka rin dumaan sa sitwasyon na magiging magulo yung pag-iisip mo kasi may mga gusto kang gawin sa buhay mo. Ganyan. May mga gusto kang aralin, may mga gusto kang desisyonan, may mga ganong sitwasyon. Parang iba sa inyo siguro this July is parang may gusto kayong gawin na hindi nyo alam, na may hinahanap kayo na hindi nyo mahanap. May mga ganong sitwasyon. Sa iba lang, ha? Sa iba, ganon. Parang hindi kayo mapapakali kasi as in, you're searching for something or you're searching for, ewan ko sa inyo, kung ano yung gusto nyo kung ano yung gusto nyo hanapin in that time, no? Baka marami kayong aaralin, ganyan, sa iba sa inyo. And then, ang parating rin sa inyo ay may mga, mag-ingat kayo when it comes sa paggastos kasi marang may paglabas ng pera rin ako nakikita sa iyo. And then, hope walang delay na mangyari by this July. Hope walang mangyaring delay situation. And then also, may imbalance ka kasi. Sana mas maging patient ka this July. Yun, baka dahil sa gulo o dahil sa hindi pagkakaintindihan o pagtatalo man yan, malaki o maliit man yan, ma-impatient ka. Siyempre, mag-ingat ka sa mga tao na scammer. No? Mag-ingat ka sa mga taong mangungutang o manghihiram na pwedeng hindi kanila mabayaran. Siyempre, sa nakita ko dito, yan, may mga taong hindi magpaparaya, taong mga matataas ang ego at mga taong magiging very defensive. Hindi naman siguro, wait ka sa defensive kasi, halimbawa, may kapatid mo lang, halimbawa lang ha, may mga magkakapatid din na mag-aaway tsaka kasama sa trabaho. Halimbawa, kapatid mo, di ba? Halimbawa, sabihin mo, oy, bawal yan, kasi hindi maganda yan. Magiging very defensive. Kasi naman siya, ganyan eh, inaway niya ako eh, ganun. Isa yun sa defensive, di ba? Yeah, may tao magiging defensive or ikaw magiging defensive. Vice versa. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Sana walang mangyari na manggulo na malaki. Kumbaga may mga aggression din kasi ako nakikita dito. May mga tao na hindi magiging equal sa'yo dito. Mag-ingat kayo talaga. As in. Para makaiwas lang kayo. Pero sa inyo pa rin yun. Okay. Diba? Ayoko naman kayo diktahan. Tingnan natin. Dapat iwasan. May sinasabi ditong gift na hindi ko maintindihan. Parang ganun. Maari may mga pag-aawayan din kayo sa pera ha. O pag-uusapan related to a money. Ganyan. Territorial, money, mga ganyan. Dapat iwasan po. Universe, anong dapat iwasan ni Virgo? Ganda ng card natin, no? Puro yan, mga Mama Mary. Siyempre, July. Ano po ito? Ano ibig niyo po sabihin? Okay, thank you. Okay, Virgo, iwasan mo na hindi ka mag-focus sa sarili mo. Hindi mo alagaan yung sarili mo, hindi mo pahalagaan yung sarili mo. Iwasan mo na hindi ka mag-trust sa intuition mo. Iwasan mo na magkaroon ka ng distraction sa mga bagay na gusto mo aksyonan, mga bagay na gusto mong umpisahan, mga bagay na gusto mong baguhin. Iwasan mo rin ang matakot sa mga bagay na
na, alimbawa, parang there's fear of the unknown situation. Kumbaga, ay, wag na lang, baka hindi mag-success. Ay, wag na lang, baka hindi. Iwasan mo rin yun. Kasi, as long as hindi mo ginagawa, as long hindi ka nag-a-action, hindi mo malalaman yung resulta, di ba? O, ganun. Kailangan mag-action ka. Gawin mo. Kasi challenge yun sa iyo eh. Diba? Pagsubok yun. Pero, sinasabi dito, diba, kailangan mo mag-trust sa intuition. Iwasan mo na hindi ka mag-trust sa intuition mo. Iwasan mo na magkaroon ka ng doubt sa lahat ng decision making, action, and any situation mo sa buhay. Kaya this iwasan mong magkaroon ng thinking of something pagja-judge, ganyan, iwasan mo rin yan, no? Sa nakikita ko ito. Iwasan mo ma-stagnant, tamarin, iwasan mo magpabaya, iwasan mo maging bitter, or maging, iwasan yung mga taong cold sa'yo, or maging cold ka sa kanila, ganyan. Kumbaga equal lang. Hayaan mo sila, kung cold sila sa'yo, edi thank you ka mo, di ba? Gininawa ko, sabi mong gano'n. Iwasan yung mga conflict, iwasan mo yung makapag-competition. Hindi ka naman ganun, alam ko naman, pero sila naman kasi nagaganon sa'yo, pero alam ko naman na palaiwas ka naman. Iwasan mo na hindi yung mag-isa. Iwasan mo yun. Iwasan mo mag-isa ka lang, iwasan mo na hindi makapag-collaborate, makapag-teamwork, makapagsalamuha, or ma-misalignment. Iwasan mo yun. Tingnan natin ang iyong love. Ay, namatay yung love ni Virgo. Love ni Virgo, love is sa lahat. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, sarili, pwede rin. Kaibigan. Kasamahan sa trabaho, isa rin. Okay, when it comes sa love, maaaring ikaw ito or someone. Okay? Okay, when it comes sa love, ang nakikita ko sa inyo, sa magkakarelasyon mo na ha. Sa magkakarelasyon, kasi alam mo yung magkaiba kayo ng goals sa buhay. No? Sa nakita ko dito. Sa magkakarelasyon, magkaiba kayo ng goals sa buhay, kaya minsan siguro naiisip mo na hindi siya very supportive sa'yo at hindi ganun ka rin sa kanya. Siya, vice versa. Akala mo rin siguro, kasi dito, when it comes sa relationship, you try to make it balance, yung relationship na to. Kumbaga, nandun kayo sa sitwasyon nyo na you care to each other, no? Pero, hindi naman lahat kayo nito, pero may tao kasi ako nakikita dito na medyo weak siya. Siguro weak when it comes to attraction sa ibang tao, na kapag lumapit ang palay, tutukain ng manok, mga ganyan. Hope hindi lahat ay may third party, no? Siyempre, hindi naman to lahat. Alam niyo naman siguro kung sino yung partner nyo, di ba? Pero, sa iba sa inyo, siguro, hindi naman lahat. Siguro attraction, ganyan. Kasi, basta ganun lang. Basta alam mo naman pag lumapit ang palay sa manok, di ba? So, try to make it balance yung relationship nyo. Yun nga lang, minsan, medyo weak yung relationship. Siguro, medyo, may konting, konting, hindi pagkakaintindihan. Minsan, hindi nagsusuportahan sa isa't isa. Bahala ka, bahala ako. Parang ganun siguro sa iba. Pero, andun pa rin naman yung balancing ng relationship. Kung baga, go to the flow naman kayo. Hindi ko naman nakikita na nag-aaway kayo, pero, medyo weak lang. Sana wala lang nagloloko, no? Kung kayo na pas nagkahiwalay nitong tao na to, sa nakikita ko dito, kasi iba siya matagal na kayo. Kung nagkahiwalay kayo na to tao, isa sa inyo is naging disloyal. Nagkaroon ng panglililang o nagkaroon ng pangloloko. Nagkaroon ng pagsisinungaling. No? Pero ang nakikita ko dito, this person is still care sa'yo or vice versa. No, ang nakita ko ito, maaring itong tao ito is mag-apology sa'yo at bumalik. Yun nga lang, medyo mabagal kasi yung action niya. Parang nahandin siya sa situation na panghinaan siyang naliloob. Kung mag-apology ba siya sa'yo to develop this relationship or need to let go na talaga yung relationship. Nahandin siya sa sa thinking of a two situation.
Sa mga nagkahiwalay ha. Yun. Sa mga magkakarelasyon, aware naman kayo sa isa't isa na ayaw nyo masaktan yung isa't isa, pero as long as kaya nyo maitago yung lihim na meron sa inyo, itatago nyo. Yun ang nakikita ko. Or vice versa. Kamusta ang health ni Virgo this July 2025? Nana ko, tinatawag na ako. July, kumusta po ang health ni Virgo? The Seven of Pentacles. Okay. Okay, maaring ikaw or someone, a part of the family, ano, sa nakikita ko dito, maaring may mga sakit. Ako nakita, maaring may sakit ka o may sakit din siya. Sila, no, sa nakikita ko dito. Yun ang nakikita ko sa inyo. Pero, kahit naman na may sakit kayo, kahit na handun yung hardship, handun yung situation na gano'n, nahandun naman yung pag-aaruga. No? Maaring nag-change na kayo ng mga kinakain nyo, ganyan, nag-change na kayo nagbe-vegetarian na kayo, yan, o kaya yung mga nagbabalanse na kayo sa kinakain nyo. Yun ang nakikita ko sa inyo. Kasi ang nakikita ko sa yung sakit, maaring bato, kidney, bandang dibdib, puso. Sana hindi kayo overthinking, no? Sana wag Yun ang nakikita ko sa inyo. Stress, migraine, or yun ang mga nakikita ko. Mga palaisip, overthinking, yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Alagaan nyo yung sarili nyo, ha? Ituloy nyo pa rin na magkaroon ng kasi healthy yung nakikita ko sa iyo. Kahit na mahirap, pero pinipilit mo pa rin maging okay ang lahat. Kasi nagiging healthy naman siya. Tuloy-tuloy mo lang na kumain ka ng mga vegetarian, na mga gulay-gulay, no? Mas damihan mo pa yung gulay dan sa mga baboy-baboy o manok or ano man yan. Mas healthy food ang kainin nyo. Kamusta po ang money ni Virgo this July? Hindi ba sumasakit yung ulo mo, paa, o someone sa family mo, no? Maaring nananakit ang mga buto-buto, kasukasuan, ganyan. Money. Kasi ikaw naman, Virgo, matulungan ka masyado. Alam mo, di ba yung reading ko sa'yo nakaraan, yung blockage mo, yung sarili mo, kasi mas inuuna mo kasi yung iba than sa sarili mo. Kaya sabi ko sa'yo, magiging blockage mo yung sarili mo, di ba? Kasi mas gusto mo unahin yung iba than sa sarili mo. Huwag ka masyadong balansehin mo lang. Hindi ko naman sinasabi huwag kang tumulong. Money. Ano ibig nyo sabihin? Okay, when it comes sa money, sa nakikita ko naman, you thinking to the future naman. Magkakaroon ka naman ng mga idea. Siyempre, andito pa, yun nga lang medyo, alam mo yung nagne-negative minsan yung money mo. Pero magkakaroon ng bagong journey yung money mo. Siguro you're starting a new idea how mo i-manage yung pera mo this time. Sa nakikita ko dito, yun. Medyo ang money mo kasi is ganun pag ganun. Ganun magiging money mo this July. Pero huwag ka magalala, hindi naman si Queen of Pentacles. Ibig sabihin, magkakaroon pa rin naman siya ng growth sa nakikita ko dito. Kasi magkakaroon pa rin siya ng direction. Kumbaga, nagiging ganun man yung money mo. Lumalabas man siya, in a good way naman siya. Maganda naman yung pinatutunguhan. Kumbaga, andun naman yung sitwasyon na magkakaroon ka naman ng mga bagong, magkakaroon ng bagong pagbabago sa pagmamanage ng money mo this July. Parang babaguhin mo ata, ang nakikita ko dito. Paplanuhin mo ng maigi ganyan. Palagi ka naman nagpaplano. Mas more ka pang magpo-focus
to plant. Ganyan. Mas more kang magiging practical. Ayan. Kamusta ang career or job ni Virgo? Baka maghihigpit ka na. For the world. The world? Kilala ka ba sa buong mundo? Or nagkakaroon ka ng connection sa buong mundo? Sa iba sa inyo, ganun ang nakikita ko sa inyo. When it comes sa career mo or job, sa nakita ko dito is okay naman, balance, no? Kumbaga, andito ka naman sa sitwasyon mo when it comes sa career or money mo, sa career or work mo, yung iba sa inyo, kilala kayo, or may kilala kayo sa buong mundo, or sa iba't ibang parte ng sulok ng Pilipinas, sabi ganun, andoon, or nagkakaroon kayo ng connection, no? Maring lalo na kung may business ka o kaya hindi yung YouTube channel mo or may mga social media ka meron, 'di ba? Or artista ka, 'di ba? Nandun ang nakikita ko sa iyo. When it comes sa career or money, sa career or job mo, yan iba sa inyo siguro may mga enterprising when it comes sa ibang yung nag-aangkat. Yan, may pag-aangkat. Ako nakikita, maaring nag-aangkat ka ng pagkain sa Pilipinas, dadalhin sa bansa na meron ka, na handoon ka, o kaya pag-aangkat, o kung ano mang sitwasyon na inaangkat mo. Yung iba sa inyo, connection, ito, kaya sa iba't ibang lugar. When it comes sa career mo, okay naman siya. Sa nakita ko ito, balancing. Yun lang, minsan lang siguro, medyo emotional, pero still good yung career and job mo this time sa nakikita ko sa dito. Kumbaga, andito naman yung may mga offering naman ako nakikita na dumarating. May mga parating pa na mga opportunity, no, na darating. Ibig sabihin, kung nagbebenta ka, may mga darating pa na ko-connect sa'yo para mag-pick up o kaya gano'n, o kumonect sa'yo. Yung nakikita ko sa iba sa'yo. May mga darating pa sa'yo opportunity, opportunity and idea. Yun nakita ko sa iba sa'yo. More on balancing. Yung iba sa inyo, kung iba sa inyo siguro you're thinking na rin, nandito ka sa sitwasyon mo na siguro you're thinking na, ay, ano kaya kung mag-abroad na lang? Kasi iba sa inyo, abroad yung yung destiny nyo. Destiny nyo is magpunta na abroad or magtrabaho sa abroad. O yung iba naman sa inyo, nandito ka sa sitwasyon mo na nagtitiis ka lang sa meron ngayon, pero kung tutusin, gusto mo nang bumitaw. Yung mga ganyan sitwasyon. Sa iba sa inyo, kung wala naman kayo trabaho, ano pang gagawin nyo? Umaksyon na kayo, no? Hindi lang yung naghihintay lang kayo. Advice. Okay, ang advice sa'yo, Virgo. Okay, Virgo, ang advice sa'yo, sa nakikita ko sa'yo dito, huwag mo pababayaan yung sarili mo. Kinakailangan mong magpahinga, mag-meditate, kailangan mo mag-relax, magbigay ng time sa sarili mo, magbakasyon, gawin mo, no? Kung may mga bagay na, wag mo kikimkimin yung mga bagay-bagay na nasa utak mo lang. Kung may trusted person ka, sabihin mo rin sa ibang tao na trust mo. Share your problem. And then, sinasabi rin dito na this is the time na rin to focus to yourself, to structure, to rebuild, to recover, and also forgiveness is needed. And nakikita ko naman na magkakaroon ng releasing, no? Ibig sabihin, there's a releasing pain situation happen sa buhay mo. Meron ako nakikita dito na tao makikipagbati or makipag-reconciliation sa'yo. May tao may gusto mang recovery. And also, nakikita ko rin na magkakaroon ng changes when it comes to yung mood. Ibig sabihin, mas more kang magiging relax. This July, sa nakita ko, it's more on mental peace. It's more on peaceful situation. Akong nakikita sa dito. Peaceful yung mind mo. No? Sa nakikita ko dito. May mga tao rin ako nakikita na there's a union or there's a bonding situation happen into your life. Ay, pupo. Ay, pupo. Yun ang nakikita ko sa'yo. May mga bagay na ma-accept mo na May mga bagay na mag-forgive ka.
You're getting over the worst of your life. Congratulations, di ba? Yun na nakita ko. May mga bagay na iintindihin mo rin actually. Isa yun. Kumbaga, hindi ka magpapa disturb or distract doon sa mga sitwasyon na yun. Mas pipiliin mo maging quiet, peaceful, mga ganyan. Yun. Arigato namaste, God bless.